Magandang araw po sa bawat isa. Maraming salamat po sa Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang mga salita na ating pong naisasabuhay na sa pamagitan po ng simbahay ay naipapaabot po yung mga mensahe po ng Diyos para tayo po ay matuto at para tayo po ay mamuhay po ng naaayon po doon sa kalooban ng Panginoon. Bago po yon, tayo po muna ay dumulog sa panalangin. Minsan pa Lord, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri po sa inyo. Sa araw pong ito, kami po ay binigyan niyo ulit ng pribilehiyo, ng pagkakataon, O Lord, para sumamba sa inyo sa pamagitan po ng aming pong pag-aaral sa mga bagay na mahalaga, kung paano po kami tumibay after po naming Panginoong makakilala at maligtas, ay kung paano mapanatili ang kaligtasan ito. Samahan niyo po kami, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong lessons, it's about maturity. Last time po, of course, ang pinakaunang pamamaraan ng Diyos na binigay sa atin para tayo tumibay at maging malalim sa ating pananampalataya ay sa pamagitan po ng panalangin. Nasa lesson 2 na po tayo at last time pinag-aralan po natin yung ano ba ang prayer, what is prayer. Tapos nasagot po natin yon at pagkatapos ay yung why should we pray, bakit kailangan po nating manalangin, at of course yung what are the principles of prayer. Ngayon po dadako po tayo dun sa pang-apat na siya pong aking bibigyan ng diin ngayon pong araw pong ito para maintindihan po natin bakit kailangan tayong manalangin. Sa Matthew chapter 6 verse 9 hanggang 13, ang sabi po ng talata, ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalatihan, magpakailanman. Amen and Amen. Ito pong panalangin ito ay binigay po ng Diyos bilang pattern po na sinet po niya sa lahat ng kanyang mga anak, mga mananampalataya kay Kristo. Ang panalangin po ito ay hindi naman kailangang i-memorize. Ito po ay nagbibigay lamang ng guide or outline kung paano tayo manalangin. At kung susundin natin itong pattern, ang ating panalangin ay magiging kompleto. At ano nga ba ang mga hakbangin para tayo'y manalangin ng tama? Number 1, dito sa ating The Lord's Prayer o yung panalangin tinuro ni Jesus, nagsisimula sa worship. Sabi nga, ang lahat ay pagsamba, pag-adore sa ating Diyos. Give worship to God. Sabi, this then is how you should pray. Sa pamagitan nito, ganito kayo manalangin. Hindi sinabing ito ang inyong panalangin, kundi ganito. Our Father in heaven, hallowed be your name. Itong unang hakbang pong ito is the most important because we worship our Father by giving thankfulness for what He has given us. Pinasasalamatan natin sa mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon. At yun ay mababasa natin sa mga awit, chapter 95, verse 2. At ang pagpupuri at ang pagpapasalamat sa Panginoon ay pagkilala ng kanyang kabanalan, reverence, at saka yung kanyang kalwalhatian and His magnificence. Dito sa
hakbang na ito, hindi tayo humihingi sa Diyos. Hindi pa tayo dumako doon sa tinatawag nating mga petitions. But we are giving Him uh, yung hinahanap ng Panginoon, yung mga tinatawag na true worshipers, yung nag-worship in spirit and in truth. So, of course, alam naman po natin na sa John chapter 4 verse 23 hanggang 24 yon. Itong uri ng panalangin ito ay nagiging stem mula sa ating mga puso na totoo sa ating buhay, na hinahanap natin kung sino siya, hindi lamang kung ano ang kaya niyang gawin sa atin. Yun po yung pagpaparangal at pagpapasalamat po sa ating Diyos. Ang motive ng prayer na to is to bless God and dwell in His presence. Kaya sinisimulan doon sa word na Our Father, hallowed be your name. Sambahin ang ngalan mo. Number 2, intercede for His kingdom to come and His will be done. Okay? I-intercede po tayo o mamamagitan po tayo na ang kaharian niya ay dumating po at masunod po yung kanyang kalooban sa atin. Sa verse 10 pa rin po, nung kasunod na talata, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hindi lahat ng nasa paligid natin na nangyayari ay kalooban ng Diyos. Ulitin ko po. There are happenings, may mga pangyayari caused by the devil and man. At ito ay pinagpipray natin na hindi ito ang manaig o hindi ang mangyari. Kailangan nating tayong manalangin na ang kalooban ng Diyos dito sa lupa, tulad ng sa langit, ang siyang mangyari. Kaya pag nagpipray tayo, God's kingdom will be fulfilled. Saan? Sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating trabaho, business, livelihood, sa ating church, sa NLIC, sa community, sa gobyerno, sa ating bansa, sa buong daigdig. Ang prayer natin ay hindi yung gusto ng tao, kung hindi yung kalooban ng Diyos. Kaya yun yung pangalawang sangkap ng panalangin, na tayo ay namamagitan sa kanyang kaharian, na ang kanyang kaharian ang dumating sa lupa tulad ng sa langit. Dito tayo sa number 3. Yan. Dito na yung tinatawag nating petitions. Dito na yung mga kahilingan natin. At hindi kasalanan ang humingi sa Diyos. Actually, hinihintay niyan tayo'y humingi kasi may karapatan tayong humingi sa Kanya. Sa verse 11, sabi niya, give us today our daily bread. Okay. If our Father desires to provide the needs, na po, kung ang ating earthly fathers ay yung responsableng ama na magpo-provide sa ating mga pangangailangan, how much more yung ama natin sa langit, di ba? Sa Matthew chapter 7 verse 9 hanggang 11, mababasa po natin yon. Kaya inuulit ko, ang ating Panginoong Yesus ay ini-encourage po tayo to ask from the Father for what we need every day. Okay? Araw-araw, hindi po masama yung humingi. Dahil alam mo na pakikinggan ka ng Diyos. Sa James chapter 4 verse 2, sinasabi doon that there are those who have not received. May mga taong hindi nakakatanggap mula sa Diyos dahil hindi sila humihingi. Kaya dapat pala humingi po tayo. Amen. Bagaman alam na ng Diyos yung ating pangangailangan, minsan ay gusto niyang marinig ang ating tinig. Gusto niyang makita sa atin na tayo ay umaasa lamang sa Kanya. Meron pong mga reasons. There are reasons why our petitions are not answered. Dito rin po sa James chapter 4, mababasa natin doon,
Ang unang reason kung bakit hindi susundin ng o hindi tutugunin ng Diyos ang ating mga kahilingan dahil doon sa kasalanan. Of course, sabi ng Bible, ang kasalanan ang siyang humaharang sa pagpapala ng Panginoon. Yung pagdududa or doubt, okay, yung bibigyan kaya ako, hindi po dapat pag humingi tayo, meron tayong faith. O yung pangatlo po, yung tinatawag na wrong motive. Baka naman ang hinihingi mo ay hindi makakabuti sa iyo o mali yung motibo mo. O kaya ito'y sa kapakamahan ng iba. O kaya naman yung pag-aaway, no? Tsaka yung resistance doon sa kalooban ng Panginoon. And lastly, yung tinatawag na weak relationship with Christ. Yan ang mga reasons kung bakit ang ating mga petitions o ang ating mga requests ay hindi po ibinibigay ng Panginoon. Kaya tiyakin natin na wala dito sa mga sinabi ko na para wag pong mahadlangan ang ating mga kahilingan. Number 4, dito na po tayo sa number 4 doon po sa the Lord's Prayer. After po nating humingi rin po tayo ng patawad. Yan. Ano po ang patawad na sinasabi dito? Ask for forgiveness. Okay, sa verse 12 ng ating binasa, forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Patawarin mo kami sa aming mga sala tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. It is not God's desire for us to sin. Hindi ginusto ng Panginoon at hindi gugustuhin ng Panginoon na tayo ay magkasala. Pero nandito pa rin tayo sa lupa, nagkakasala at tumatawag po tayo sa Kanya bilang advocate, bilang tagapagtanggol na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya yung naglilinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Huwag tayong mangumpisal sa Diyos sa mga kasalanan na ayaw mong igiba. Okay? Minsan, meron tayong mga kasalanan na kunwari, kinukumpisal mo, pero ayaw mo namang talikuran. Kailangan kapag kinumpisal mo, willing kang talikuran iyon. Ano po? If we sincerely ask for forgiveness, merong dalawang bagay na mangyayari sa atin. Sabi dito sa 1 John chapter 1 verse 9, ito ay isang popular na talata. He will forgive our sins and He will cleanse our hearts from all our unrighteousness. Ito yung mangyayari sa atin. Una, mapapatawad ang ating mga kasalanan at lilinisin ang ating puso sa lahat ng ating kalikuan. Kaya purihin ang Panginoon, sambahin ang Diyos. Dahil siya ay mapagpatawad. Yung pangalawa dito, of course, sa 12 pa rin, sabi niya, forgive us our debts. Dito na tayo sa panglima. As we also forgiven our debtors. Mahalaga po kasi ang topic about forgiveness. Kasi hindi mo po pwedeng tanggapin yung pagpapatawad ng Diyos kung hindi ka marunong magpatawad. Di ba? Bakit hindi ka magpapatawad samantalang kaya ka lang nandyan, kaya ka buhay, kaya ka nakakatawag sa Diyos dahil pinatawad ka ng Panginoon. Sa Ephesians chapter 4 verse 32, ang sabi niya, because God has forgiven us through Jesus Christ. Tayo daw ay pinatawad ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anak. Kaya dapat mag-release din tayo ng forgiveness to others who wronged us, na nagkamali sa atin. This is the ultimate reason why we should forgive others even if they have not asked for our forgiveness. Kahit hindi po sila hihingi sa atin ng patawad, bagaman kahit nagkamali sila sa atin, pero dapat marunong tayo magpatawad. Ano po ang sabi po ng Matthew 6:14 hanggang 15? Because we have freely received, then we must freely give. Libre nating tinanggap yung kapatawaran ng Diyos, libre natin itong ibigay sa iba. We have no right to ask forgiveness from God until we learn to forgive others. Napaka-importante po nun. Of course,
Hindi naman po natin kayang magpatawad dun sa ating kalikasan. Pero dahil sa tulong ng Diyos, ni Jesus at ng Espiritu Santo, kaya nating patawarin kahit masakit at masama yung ginawa niya sa atin. Okay, dito na tayo sa number 6. Ang number 6, sabi niya, ask for protection. Isa po sa ating laging dinadalangin, di ba? Lord, ingatan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng magandang kalusugan, di ba? Kasi ito naman po ay hindi lamang proteksyon sa ating pangangatawan, kundi proteksyon sa ating espiritu, sa ating kaluluwa, sa ating buong buhay. Sabi sa verse 13, and lead us not into temptation, but deliver us from evil one. Ang ibig sabihin nito, ang Diyos nais niyang protektahan tayo sa kasamaan at sa kapahamakan. Sa mga awit 91 verse 9 and 10, mababasa po natin yon. Ang proteksyon po ng Panginoon ay kalooban niya po sa atin. Kaya dapat itong nating ipanalangin at mapangyari sa ating buhay. Sa verse 11 ng Psalms 91, sabi niya, we must ask for His angels to cover us wherever we go. Alam ba ninyo na ang mga anghel ng Panginoon at ang bawat anak ng Diyos ay merong mga anghel na nagbabantay. Pero kailangan pa rin nating hingin sa Diyos na tayo ay protektahan niya sa pamagitan po ng mga anghel na isinugo po sa atin. It is equally important, no po, kapag tayo'y lumalakad sa kalooban ng Diyos, ulitin ko po, or else, no po, our prayer for protection is useless. If we place ourselves in situation, we are vulnerable to the attacks of Satan. Ang ibig sabihin nito, kahit tayo'y humihingi ng proteksyon sa Panginoon. Sabi kasi ng talata, okay, lead us not into temptation. Kung alam mong delikado dun sa mga lugar na yon at pwede kang mahulog sa tukso, huwag ka nang pumunta. Para bang sinasabi dito na lumakad tayo sa kalooban ng Diyos dun sa gusto ng Panginoon para wag tayo mapahamak. Yun lang naman sa Ephesians chapter 4 verse 27, sinabi ito dahil hindi pa tayo perfect at hindi tayo magiging perfect dito sa mundo. Magiging perfect lang tayo pag nasa langit. Pwede po tayong magkamali, mahulog at magbalik sa dating buhay. Kaya pinag-iingat tayo ng Panginoon kung paanong iniingatan din niya po tayo. At ito pong pang-7, ito po yung panghuli. Give praise. Yan. Yung pong ating ating church anniversary ay naging matagumpay sa loob po ng 30 taon. Yung pong mga panalangin natin, yung pagsamba natin, tinanggap ng Diyos at nalampasan natin yung mga pagsubok at mga iba't ibang mga tukso. Dahil doon, mapapansin natin na ang turo ni Jesus sa prayer ay akmang-akma po sa atin lahat. Ulitin ko po, pattern po ito, hindi po ito eksaktong palagi na lang tayo nagpipray, Our Father who art in heaven. Hindi po ganun. Kaya, madali po sa atin ang mag-utter, magsalita, magsabi ng papuri, pasalamat. Dahil doon sa ating pinalalangin, lalo na doon sa ating mga petitions, sa ating pagpupuri, sa pagkilala, sa kadakilaan ng Diyos. Sa lahat ng ating hinihiling sa kalooban po ng Panginoon, ginawa po niya to. Sa verse 13, ang sabi niya, for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Kanino daw? Sa Diyos lang. Walang pwedeng umangkin ng anumang kahit ni isang papuri, kahit ni isang kapangyarihan o kalwalatian, kung hindi sa Diyos lamang nararapat. Kung tayo'y magsimulang manalangin, simulan natin sa pagsamba, pagkilala sa kabanalan ng Diyos.
Ganun din kapag tayo'y magtatapos na sa ating mga panalangin. Kung sinimulan natin ang pagpupuri sa lahat ng kanyang mga magagandang ginawa, then we should also end praising Him for He hears and answers lahat ng ating hiningi sa Kanya. Dito tayo lumalalim, dito tayo tumitibay, kasi kapag tayo po'y nagpipray, ibig sabihin nito, simple lang, dito ito po kasi yung aking experience. Kapag nagpipray ka kay God, hindi ka umaasa sa sarili mong lakas. Inaamin mo na hindi mo kaya. Amen. Sa Philippians chapter 4 verse 6, dito ako magtatapos. Ang sabi niya, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sa mundong ito, puno po tayo ng kabalisahan. Tulad nga ng mga na-experience natin ngayon, may krisis, may kakulangan sa pangangailangan po ng tao, lahat ng mga hindi lamang po yung mga mahihirap, kahit yung middle class people, negosyante, apektado po dito. At yun po'y pwedeng magsanhi sa atin ng pagkabalisa. Pero salamat, meron po tayong tool. Ang tool po natin para mawala yung kabalisahan ay yung panalangin. Sabi niya, instead na mabalisa ka, hingin nyo sa Diyos, manalangin tayo sa Kanya. At hindi lamang sa simpleng panalangin, kundi panalangin puno ng pagpapasalamat. Dahil sa kabila ng lahat, buhay pa po tayo. Malakas at patuloy na pinoprovide ni Lord ang ating mga pangangailangan. Huwag lang tayong bibitaw kung saan tayo nilagay ng Panginoon. Manatili tayong tapat sa Kanya. Amen? Yun po yung lesson number 2 dito sa prayer. And next week po, patuloy po nating pag-aaralan yung about paano po maging matatag, mag-matured sa ating pananampalataya. Tayo po yung manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa tulong po ninyo, sa turo po ninyo sa amin, na walang taong nabigo, napahamak, na marunong manalangin. Marunong magtiwala po sa inyo. Kaya po, makalimutan na namin yung kumain ng aming physical na pagkain o mga bagay na ginagawa namin, O Lord, na regular. Wag lang po namin kalimutan yung regular prayer namin sa inyo. Dahil sa inyo po namin hinuhugot, O Lord God, ang aming lakas. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name. Amen and amen. Magandang araw po. Pagpalain po tayo ng Diyos.